Hello, hello, Aries Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong August 2026 manifestation reading. Napakaganda ng timing na ito dahil mag-manifest tayo para po sa buong buwan ninyo. Ano po yung mga gusto ninyong ma-manifest, makuha, mapasakamay, pag-uusapan natin yan today. But first, mga Aris, ihanda mo na ha ay yung isang tanong. Kung meron po kayong one big question na gusto nyo pong masagot, hawakan nyo po yan. At sa dulo po atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guide, guide us for today. Your cards. Ooh, nice. Siya nga pala mga mahal kong Aris, maraming salamat po sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagsha-share, nagko-comment, at patuloy po sumusuporta sa atin. Maraming salamat po. Naway patuloy po kayong nandyan para sa akin every time po na meron tayong libreng reading for you. Hello rin po sa ating mga new subscribers. Huwag niyo pong skip ang ating ads para po makatulong kayo sa akin. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Four of Wands. Meron kang minamanifest tungkol sa bahay mo. Either makabili ng bahay, makalipat, or nag-manifest ka na mapagawa, no, mapakumpuni yung isang aspeto ng bahay mo ngayon. Sabi dito ng yung spirit guides, this month, magkakaroon ka ng pagkakataon para asikasuhin yung mga bagay na yan. Some of you are gonna attend a certain party, no? Whether kasal ng kamag-anak or ng kaibigan or binyagan or merong celebration ng graduation. Kitang-kita ko dito na magsasaya ka this August because a milestone will be experienced at talaga namang super saya mo. Congratulations. Okay? In your core energy, you have the Seven of Wands. Ngayon, meron kang pinaglalaban. Meron kang isang bagay na gustong-gusto mong matapos. Gustong-gusto mong mapagtagumpayan. Kahit pa maraming mga tao sa paligid ang hindi naniniwala sa'yo or hindi sumusuporta, ramdam ko dito yung pagnanais mo na gagawin ko to, ipapanalo ko to, wala akong pakialam sa ibang tao, I will win this. Ano? So, sabi dito ng yung spirit guides, go on, continue mo lang yan. Kahit parang feeling mo at sometimes meron kang mga duda, meron kang mga alinlangan, kina-question mo na sarili mo. Pero sabi dito, ilaban mo pa yan. You have what it takes para manalo ngayon. Okay? Congratulations. Clarify natin. The Seven of Swords. Uy, meron ka palang 8 and 8 here. Ibig sabihin, meron kang abundance and power. Power to make it win, power to solve it, and power to make it happen. Congratulations. Seven of Wands, the Temperance card. Yes, magtiyaga ka lang daw. Magsipag ka. Matutunan mong magtiis, daanan talaga yung proseso, pero at the same time, kalmahan mo lang daw. Huwag kang magmamadali, huwag kang matataranta, huwag mong bibilisan masyado. Talagang namnamin mo yung proseso. Because kapag ginagawa mo yun, hindi mo mararamdaman yung bigat. Hindi mo mararamdaman yung obligasyon. Hindi mo mararamdaman yung pagod. Yes, for time talaga sabi mo, ay nako, pagod ako. Pero pag alam mong ganito ito kaimportante, hindi mo siya iindahin. Okay? At the bottom, the Three of Cups. Sabi dito, go out with your friends. Makipag-bond ka sa family, sa friends mo, sa mga kaibigan mo, no, para maramdaman mo rin na kahit nagpapagod ako, kahit naghihirap ako, I still have the time to rejoice, to have fun. Kung nasa abroad man po kayo, mas magandang may close ties ka with your close friends. Yung talagang meron na kayong intindihan na, tuwing Saturday lalabas tayo ha.
para lang makapag-unwind, alam mo yun, para lang makapag-relax, makalayo panandalian sa ating mga pinaglalaban sa buhay. Ano, karapatan mo rin naman yan, deserve mo rin yung magsaya. So, while you're working hard, you also play hard. Okay? Napakaganda. So, mga mahal kang Aries, ano ba yung mga minamanifest mo na gusto mong maganap this August? Naku, ito na yung tamang panahon para isulat yan. Write down your manifestation. It will come to you. Okay? In the area of what's blocking, ano po yung humaharang sa inyong manifestation? The Hermit card. Nakita ko dito na minsan parang naliligaw ka or pinapanghinaan ka ng loob sa mga bagay na gusto mong abutin because minsan parang ang bagal-bagal, parang ang layo-layo, parang nakakapagod na, and you feel like, worth it pa ba to? Ipupush ko pa ba to? No? Pero sabi dito ng yung spirit guides, you really need to ask yourself, gusto ko ba to? Pangarap ko ba to? Ano ang matutupad kapag inilaban ko to? So you really need to make sure na yung loob-loob-loob mo ay talagang nakabaling dito. Kumbaga, bukal sa puso mo na sungkitin yan. Hindi yung maganda lang kaya gusto mo, pero in reality, gustong gusto mo ba talaga siya? Example, meron kang inaay, minamanifest mo yung afam na yan. Guwapo, talaga namang mapera. Pero you need to ask yourself, do I really want him? Or masyado lang ako nabubulagan dun sa kanyang kagwapuhan, yung kanyang salapi. Parang ganun eh. Example din, matagal mo nang gustong makapag-apply sa call center. Pero in reality, ang puso mo nasa nursing. 'Di ba? So you really need to really ask yourself, what do I really want? Para madali sa akin tumbukin yun. Okay? Clarify natin. So mga Aries, ano po yung lucky number ninyo? Isulat nyo po sa baba. Lalagyan natin yan ng manifestation dusts para po maging lucky number mo this time. Okay? Hermit card. The Nine of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, kung talagang nais mong mabuo at anihin yung magandang buhay or masungkit yung mga bagay na gusto mo, kailangan kakawala tayo sa ating comfort zone. Minsan nag-isolate tayo, no? Sinasarili lang natin yung ating mundo at takot tayong mag-explore, takot tayong dumaan sa bagong journey or makipag-socialize sa ibang tao. Masyado nating kinikim-kim or tinatago ang ating sarili kahit naman malaya tayong kunin, gawin, abutin yung mga gusto natin. Huwag ka daw matakot na buuin yung pangarap mo or abutin yung gusto mo. Huwag ka na makinig pa sa judgment ng iba or guilt tripping ng iba. No? You deserve to get what you want. Okay? In the area of what you need to do, meron po kayong the Lover's card. Very, very, very good. Sabi dito ng yung spirit guide Aries, panahon to for you na magkaroon ng tulungan. Tulungan with your partner. May asawa ka ba or lover? Sabi dito, kailangan magkatugma ang inyong mga pangarap sa buhay. Hindi pwede na ikaw gusto mo mag-abroad, si partner ayaw niya. So, kailangan meron kayong laging unawaan pagdating sa mga pangarap ninyo, pagdating sa mga balak mong maabot. Okay? Kung ikaw naman ay walang issue sa love life, sabi dito, kailangan yung passion mo, yung choice mo, yung commitment mo, kailangan buo. Papanindigan mo yung isang goal. Papanindigan mo yung isang pangarap. Kailangan siguradong sigurado ka na yun ang gusto mo. At malinaw sa iyo yung mga balak mo masungkit kapag nangyari na siya. Kasi marami sa atin nangangarap na sana ganito, sana ganun, sana makuha ko yan. Pero hindi mo naman talaga alam kung ano yung balak mong gawin once makuha mo siya. Pero kapag ikaw ay merong paninindigan at talagang siguradong sigurado ka sa gusto mong abutin,
madali sa'yo ang maging obligado na alagaan siya. Okay? Clarify natin. Lover's card. Paki-clarify naman po, Holy Spirit, Spirit Guides. You have the Nine of Cups. Alam mo na, Aries, pag lumalabas sa aking reading si Nine of Cups, panahon na para ikaw ay pumikit at magdasal at mag-wish dahil igagrant sa iyo ni Nine of Cups ang message na yan. So go on, pumikit ka na ngayon, mag-wish ka na, hintayin kita. Okay? At the bottom, the Four of Cups. Sabi nga dito, kailangan manindigan ka sa isang choice at magkaroon ka ng tiwala na it will be fruitful para sa'yo. Hindi pwede yung palaging, ay nakakainis, puro reklamo ba? Na kung bakit hindi gumaganda yung isang bagay, bakit hindi umaayon sa'yo yung isang pagkakataon, huwag kang maburyong or malungkot dyan. Meron ka pang pwedeng gawin, pwedeng yakapin na kailangan mong panindigan ngayon na yun ang magbibigay sa'yo ng katuparan ng gusto mo. Kailangan lang dito, you really need to love what you're doing para mangyari yan. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Queen of Pentacles. Sabi dito, mag-focus ka sa bagay na inaalagaan mo ngayon. Halimbawa, meron kang negosyo, meron kang stable na trabaho, meron kang sideline, meron kang project, kung ano man yung mahalagang bagay na pinaglalaanan mo everyday, na alam mong sasagot sa pangangailangan ng pamilya, tumutok ka daw dyan. Dahil malaki ang tulong niyan para maabot itong pangarap mo. Halimbawa, meron ka ngayong maliit na negosyo, pero kumikita, nakapag-ipon ka. So alagaan mo daw yan. Dahil yung ipon mo kapag tumagal, maaring matupad yung pangarap mo na makabili ng kotse, or makabili ng bahay, or mapadala sa magandang college yung anak mo, di ba? So whatever you are nurturing in your life, tutukan yan ha. Yung kapirahan din daw, bantayan. Hindi pwede na labas-pasok lang yung pera pero hindi tinitignan kung mahalaga ba yung binibili o kung nakakapag-ipon ba tayo ng tama, kung nababayaran ba ng tama yung bills at on time, parang ganyan. Okay? Queen of Pentacles. Sabi rin dito, narinig ko, maganda din daw na mag-isip-isip ka na para sa future ng inaalagaan mo na yan. Halimbawa, meron kang inaalagaan na online shop. Ano ang future niyan para sa'yo? Halimbawa, for the next 5 years, palalakihin ko tong online shop na ito. Imbes na damit lang, magtitinda na rin ako ng bracelet, halimbawa. So, dapat may plano ka na pang matagalan dyan sa inaalagaan mo. Okay? Queen of Pentacles, you have the Six of Wands. Yes, kung nasan ka busy ngayon, dyan ka daw talaga magtatagumpay. Kaya tumutok ka, ilaan mo lahat ng energy mo dyan, wag mo nang isipin pa yung ibang tao, ang mahalaga, productive ka. Okay? At the bottom, the Hierophant. Sinasabi dito na palawakin mo lagi ang isip mo patungkol sa mga inaalagaan mong kaching-kaching or trabaho, negosyo, project. Importante na bukas din ang isip mo para makinig, para matuto pa, para palawakin ang iyong kaalaman. Narinig ko rin dito na sundin mo yung tamang paraan or tamang tradisyon or sistema sa ginagawa mo para masiguro mo na tama yung ginagawa mo. Halimbawa, kung ikaw ay may balak magtayo ng online shop, halimbawa lang naman to. So kung ano yung dapat daanan na proseso, daanan mo yun para walang aberya, para panalo ka dyan. Okay? Importante yan sa'yo this time. In what's coming in, meron kang the Page of Pentacles. Sabi dito, huy, may darating na isang bagong promising, nagniningning na bagay para sa'yo. Maaring yung hinihiling mo na love life ay dumating, no?
Maaring merong magyaya sa iyo ng kasal or mag-propose. Why not? Why not? Why not? No? Sabi rin dito, maaring mag-back to school ka, no? Pag-aralan mo yung mga magpapataas ng skills mo or magpapadagdag doon sa credential ng pangalan mo, masteral, doctoral, or anything, certificate or workshop, parang ganyan. Parang ready ka ng pagningningin yung estado ng buhay mo at tututukan mo to. Congratulations, you will meet that milestone. Kaya ilaan mo yung sarili mo para matuto pa, palakasin ang sarili, pagtibayin ang credentials, no? Nang sa ganun, magkaroon ng magandang kinabukasan pa yung career mo. Okay? Page of Pentacles, meron kang the Five of Wands. Okay. Yang bagay na makukuha mo, yung bagay na biglang dadapo sa kamay mo, marami rin dyan sa paligid ang nag-aagawan para dyan. Gusto rin nila yung meron ka. Kaya gawin mo makakaya mo ha. Huwag kang papatalo, huwag kang papasindak. Alam ko marami kang heartbreak from the past, marami kang takot, at naghihintay ka na baguhin ni Tadhana ang kapalaran mo. May darating para po mangyari yan. Okay? So relax ka lang dyan. Kung ano man tong dadapo na ito, kapalaran na nagbibigay sa'yo. Kaya gawin mo ang makakaya mo para maging successful yan in your hands. Huwag mo nang isipin pa ito mga nangyaring ito sa past kasi kung palagi mong isasama yung mga pagkakamali mo in the past, mga regrets mo, mga takot mo, walang mangyayari eh. 'Di ba? So just forgive and forget. Meron tayong chance to start over na pwede mong ipanalo kaya gora ka na. Okay? In your divine messages, meron kang the Tower card. Sabi dito, yakapin mo lahat ng pagbabago sa life mo. Matuto kang mag-adjust. Matuto kang maging flexible. Okay? Minsan kasi yung mga pagbabago, hindi mo naman yan mapipigilan. 'Di ba? Sabi dito, kailangan matuto kang umunawa na okay, kung talaga nagbago yan, go push. Kung talaga mawawala ito, okay lang. Kasi alam ko na kapag nililinis ni God ang aking buhay, ibig sabihin, binibigyan niya ako ng chance para maabot yung milestone ko. Okay? Kumbaga, lahat ng ligaw na damo, binubunot mismo ni God para maging malinis yung garden mo, yung parang mo, di ba? So parang ganon. So kapag may mga bagay ka na hindi mo kayang baguhin, hindi mo na kayang kontrolin, hayaan mo na. Sayo mo, God, ikaw na bahala. Kung ano man tong magbago, kung ano man tong darating, ikaw na po ang bahala sa akin. I'm trusting you and I trust your will. Okay? Tower card, the Queen of Wands. Yes, meron kang pambihirang confidence na kung ano man yung magbabago, kaya ko to. Na I will just enjoy the journey. Hindi ako mag-aalala dahil I know God is with me at alam ko na hindi niya ako papabayaan. Sun card, nag-think positive ka na lang, no? Talagang maliwanag yung pangunawa mo na okay lang 'yan. Kapag may nagbago, okay lang 'yan. Alam ko na hindi ako pababayaan ni God. Dadalhin niya ako sa talagang lugar, sitwasyon or estado ng buhay ko na talagang para sa akin. So, relax. Kayang-kaya mo yung mga pagbabago at baka mag-enjoy ka pa nga dahil yung pagbabago papabor sa'yo. Okay, congrats po. Ito yung fortune, mabigyan mo na kita ng fortune cards. You have dark woman, babae daw po na morena, maitim or itim ang buhok, may concern daw po sa kanya, kausapin nyo. Okay? You also have target, a goal-oriented person. Sabi dito talaga namang tumbukin mo, Aries, ang iyong goal. Huwag kang malilingat dahil malapit ka ng makalapit dyan. Okay? Grab it, take it, huwag kang madistract. You have grapes, time to go out and have fun. Sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Parang panahon to really go out with your friends para mabalanse mo lang yung buhay mo. Hindi yung puro kakayod sa isang bagay na parang hindi ka na makahinga, di ba? So go out, labas-labas, just to refresh and have fun.
You also have June. O mga Aries, meron ba kayong special occasion kapag June? Halimbawa, birthday ng kapatid, anak, magulang, apo, or anniversary. Ano? Kung yes po, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman, meron daw po kayong aasahan na malaking bagay pagdating ng June. Congrats po. In your fortune, meron kang the Eight of Cups. Alam mo, this time, sabi dito, makakaalis ka na sa isang mahirap na bagay. Na parang feeling mo hindi na ako masaya doon, pagod na ako, lalayuan ko na yan. Parang ganun eh. Meron ka ng pambihirang courage to leave something behind at mag-focus ka na lamang sa bagong atake mo para maabot itong milestone na ito. Congratulations. You are brave now, brave enough to walk away on something na hindi ka na fulfilled, hindi ka na satisfied, and you feel like ang sakit-sakit na nito for a long, long time. Ngayon, ramdam ko yung word na malaya ka na. Parang ganon. Congrats po. The Queen of Cups, ino-honor mo yung katahimikan ng buhay mo. Ayaw mo nang, alam mo yun, makisama sa mga taong toxic, palaaway, magugulo, or sila yung rason ng stress mo noon. Kaya sabi mo, I've had enough. Aalis na ako. Uunahin ko yung katahimikan ng buhay ko. Uunahin ko yung kaligayahan ko. Wala nang makakapigil sa akin. Because you know in your heart na utang ko sa aking sarili yung kaligayahan na pwede kong ibigay sa aking sarili. Kaya kung toxic sila, hindi ko sila kailangan sa buhay ko. I need to be at peace. I need to be happy. I need to be feel relaxed and contented. Congrats. At the bottom, Chariot card. Aabante ka talaga. Ready ka nang sundin yung puso mo na dati puro takot, puro alinlangan, pero ngayon sabi mo, hindi na. Gugora na ako. Unstoppable ka na ngayon. Idediretso mo na yung isang bagay na alam mong para sa'yo. Napakaganda at napaka-exciting. Naku, congrats po sa inyong lahat. In the area of your near future, meron kang the Eight of Swords. Naku, eto ka na naman, Aries. Kapag nakalagpas ka na sa isang mahirap na bagay, nag-win-win-win ka na, heto ka na naman, mag-iisip ka na naman. Mag-overanalyze ka na naman na parang kaya ko ba ito ulit? Mapapanindigan ko ba itong bagong bagay? Paano yung pangalan ko? Baka matalo ko dito, baka mabokya ako, ayoko nang bumalik sa dati. Pinapangunahan ka ng iyong mga pressure. Siguro, maraming mga tao sa paligid mong umaasa sa'yo, kaya kailangan mong galingan, ano? Pero sabi dito, relax ka lang. Kayang-kaya mong abutin yan, okay? Huwag kang papadala sa mga negative talk na sinasabi mo sa iyong sarili. Ang mahalaga, maupo, magtiwala, manalig, everything will be fine. Sabi rin dyan, huwag mo laging isipin na hindi mo kaya. Huwag mo laging isipin na walang-wala ka. Meron kang power to get the good solution sa lahat ng kakaharapin mo. Okay? Eight of Swords, the Three of Swords. Yes, marami kang mga kaba at parang manunumbalik yung mga takot mo in the past, yung mga trauma mo or pinagdaanan mo noon. Kaya payo dyan, maghilom ka. Kailangan mag-improve ng pagkatao mo, Aries, para nang sa ganon, hindi laging maging balakid yung mga nangyari noon. Magician card. Lagi mong isipin, kaya ko, magagawa ko, maabot ko. Everything is possible. Kaya hindi ako dapat magpahakulong sa mga takot na to. Kaya ko, magagawa ko, maabot ko. Hindi na mauulit yung nakaraan. Lagi mong isipin yan. Okay? Ang missing puzzle piece, ano yung kulang na kulang para maabot talaga ni Aries ang kanyang manifestation? The Ace of Wands. Confidence. Confidence at saka kumpiyansa sa iyong sarili. Kailangan meron kang fighting spirit, meron kang willpower na maabot to. Kapag pinanghihinaan ka, kapag takot ka, walang mangyayari talaga dyan eh. Mapupunta lang yan sa iba. Pero kung ikaw yung uri ng tao na, sige, try natin yan, subukan natin yan, doon talaga magmamagnetize, papalapit sa'yo yung goal mo. Okay? So, fight. Wala ka dapat pintuang uurungan. Wala ka dapat challenge na palalagpasin.
at wala ka dapat na ah, i-avoid na pagkakataon. Okay? Ace of Wands, the Two of Wands. Kailangan mo daw kumawala sa comfort zone mo. Kailangan mong sumubok na mga bagong bagay. Kapag takot ka sa isang pagbabago o bagong journey, dyan ka nai-stuck eh. So always, always tell yourself, I need to move. I need to do the uncomfortable. I need to do the awkward things. I need to pursue the unfamiliar things. Dahil doon ka mag-grow, doon ka uunlad, doon ka yayaman. Okay? At the bottom, the devil card, huwag ka nang papapigil pa. Huwag kang papakadena. Okay? Dapat palagi mong sasabihin sa iyong sarili, ayoko nang magpahakulong sa mga bagay na nagpapanatili sa akin na maliit. Palaging gagalaw, palaging lalaban, palaging magka-try. Para makita mo kung ano yung naghihintay sa'yo na maaari mong maabot. Okay? Importante yan. Isa-isip mo yan ngayon. So Aries, let's go na sa yung isang tanong, isang sagot. Meron ka bang malaking question? Pumikit ka na ngayon at isipin mo yung question mo. Inhale and exhale the answer to your question. You have the World card, the Three of Swords, and the Page of Swords. Okay. At the bottom, meron kang the Nine of Swords. Okay. Aries, panahon na para buwagin na yung mga problemang yan. Hindi mo na kailangan tiisin pa yan at damdamin yan. No? Sabi dito, sobra na, nakapagod na, nakaka-drain na para sa'yo. World card's all about ending and closure. Isara mo na yan, talikura mo na yung question mo na yan because meron pang bagong bagay na darating na hindi masakit, hindi stressful, hindi ka bibigyan ng anxiety, hindi ka papahirapan. Close that chapter para makapasok ka na sa bago. Okay? Marami pang bago dyan. Buksan mo lang isip mo, buksan mo lang ang mata mo para makita mo siya. If you're waiting for a yes or no, the answer for now is no. Hindi yan yung para sa'yo. Meron pang bago. Pasukin mo yung bagong portal ng buhay mo. Doon ka safe, panatag, masaya, maunlad, at mas magaan ang buhay doon. Okay? So isa puso mo yan. So Aries, ito po yung inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong August manifestation. Manifestation dust po para sa inyong lahat. Naway matutupad na ang inyong mga dasal at hinihiling. Thank you po mga Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Kung saan po kayo nakarelate, comment po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.